sa tinarating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "San po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. "At ilang maliliit na isda?" Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isa na namang tema ng pag-asa ang nais ipakita sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Pag-asa sa kabutihan ng Diyos ang nais ipakita sa atin ng mga pagbasa. Sabihin niyo nga po, kabutihan ng Diyos. Yan ang inilalarawan ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Ang kabutihan ng Diyos na parang isang piging. Alam niyo po ba ang piging? Ano yung piging? Handaan, salo-salo. Sabi ni Propeta Isaías, parang isang piging kung saan aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa na may handang masasarap na pagkain at inumin. Kailan po kayo huling nagpunta sa isang piging? Hello? Wala. Kailan yung huli?
Hindi nyo na maalala. Oh. Hindi ba, pag ikaw ay nasa isang piging, ibig sabihin, maraming handa. Tama po ba? Tama ba? Meron ba kayo nakitang piging na kakaunti ang handa? Pag sinabing piging, maraming handa. Kaya nga nakakapagtaka, no? Paano magkakasya ang 500 sa Noche Buena? Hello? May iba, di ba, nagsasabi, ang Noche Buena, isang piging. Oh, yun ang na-miss na point noong nagtuturo na 500. Oo naman, pwede naman. Ang 500, makakakain pa rin sa 500. Pero pag Noche Buena, pag sinabing Noche Buena, hindi ba, isang piging. Oh, yun medyo na-miss out niya yung aspeto na iyon. Parang piyesta, Pasko, hindi ba? Medyo masagana. Well, siguro tinitignan lang yung hirap ng buhay ng Pinoy. Ang tanong, sino bang nagpahirap? Ay, teka, lumalayo na tayo, no? Naisingit ko lang. Kasi ang isang piging, pag sinabi, may mga handa. At ganyan ang piging ng Panginoon. Maraming masasarap na handa na pagkain at inumin. Ganyan kabuti ang Diyos. Maghahanda siya para sa lahat, hindi lang sa piling panauhin. Ang tao, kapag naghahanda, pinipili lang ang iniimbitahan. Tama? Nung nag-birthday ka, sino lang ang imbitado? Siyempre, dapat kilala mo. Dapat malapit sa'yo. Kadalasan, pamilya lang. At minsan pa, ang pagkain, espesyal sa bawat panauhin. Tama ba? Di ba? Kaya pagka naghanda ka, iisip ka, no? Yung mga inimbitahan mo, sino ba imbitahan ko? Ito yung ihahanda ko. Tama ba yun? Di ba? Ito. Di ba? Iniisip mo sino yung mga iimbitahan mo at binabagay mo rin yung handa mo. Di ba? Nag-iisip ka. Pero kay Jesus, walang pinipili. Pare-parehas. Lahat makakakain ng masarap na pagkain at inumin. Ito ang tinatawag na makalangit na piging o sa Ingles, heavenly banquet. Sabi nyo nga, heavenly banquet. Yan ang isang piging kung saan imbitado ang lahat. Pero ang tanong, ikaw ba ay dadalo? Hello? Dadalo ka ba? Hindi lahat ng imbitado o inimbita, dumalo. May ilan, inimbitahan mo, hindi na nga pumunta, hindi pa nag-aabiso. Naranasan niyo na ba yon? Yung nag-imbita kayo, ay hindi pumunta. Hindi pa nagpaabiso man lang. Diba? Samantalang ikaw na naghanda, binilang mo yon. Hello? May ugali natin yan no? Susunod, pag hindi dadalo, mag-aabiso. Kaya katanong ko sa inyo, kayo ba dadalo sa piging ng Panginoon? Di kayo makasagot pa rin, di ba? Ewan ko sa inyo. Di ba? Ang Diyos naghahanda ng piging para sa lahat. Pero, hindi lahat dumadalo. Tingnan mo yung iba, busy sila. Kung ano-anong pinagkakaabalahan. Kaya nga, sa panahong pakiramdam natin, hindi tayo kabilang, tandaan, merong kabutihan ng Diyos, tayong maaasahan. At tayo ay lahat imbitado. Samantala, sa ating ebanghelyo, kakaibang kabutihan ng Diyos ang ipinakita sa atin ni Jesus. Matapos niyang pagalingin ang lahat ng may sakit, di ba? Narinig nyo, nilapit ang iba't ibang may sakit. Bulag, pipi, pingkaw, pilay, lahat. Pinagaling ni Jesus. At hindi natapos doon. Pinakain niya bago sila pinauwi. Grabe, no? Grabe yung initiative ng Diyos. Grabe yung initiative ni Jesus. Na pati ang bagay na hindi naman hinihingi ng mga tao, siya nang nagbigay.
ano lang hiningi ng mga tao? Pagalingin sila. 'Di ba? Sinabi ba nila nagugutom sila? Hindi. Kasi pag may sakit ka, ano lang kailangan mo? Gumaling lang. Hindi mo na iniisip kung mabubusog ka ba. Pero si Jesus, ibinigay yung kahit hindi nila hinihingi. Bakit? Kasi alam nila, alam ni Jesus, yon ang makakabuti. Naalala ko nung bata pa kami, bawal mamili ng pagkain. Kung anong ihain, siyang kainin. Kaya lahat ng klase ng pagkain kinakain ko. Bata pa lang kami, kumakain kami ng gulay. Totoo yun. No? Yung kung ano ihain ng mama ko, kasi mama ko yung naghahanda ng aming pagkain. Mama ko, nag-iisip kung anong iulamin namin, kung anong ihain niya, at kung anong ihain, siyang kakainin. Siyempre, nung bata ka, nakakatikim ka ng mga processed foods, di ba? Yung tocino, nuggets, hotdog, ganyan, di ba? Masasarap yan. Para sa bata, masarap yan. Para sa bata, iyan ang gusto mo. No? Versus gulay, itapat mo yan, siyempre, pipiliin mo tocino. Kapag makita mo ampalaya ang ulam, pipiliin mo dapat hotdog, di ba? Pag nakatikim ka ng ganun, anong pipiliin mo? Yung masarap na para sa'yo. Tingin mo para sa'yo. Pero ang ihain ng iyong magulang, yung makakabuti sa iyo. Tama ba? Mga nanay dito. Diba? Minsan ito yung nami-miss out natin. Pakiramdam natin, hindi mabuti ang Diyos kasi hindi binigay yung gusto natin. Hindi binigay yung iniisip natin. Hindi ba, sa isang piging, sino bang masusunod na maghahanda? Nakakapili ka ba ng kakainin? Pag pumunta ka ba sa birthday, ay gusto ko may kare-kare ha. Pag walang kare-kare, magagalit ako. May ganun ba? Hindi ba? Kapag dumalo ka sa piging, kung anong ihain sa'yo, siyang tanggapin. Bakit sa buhay natin, kung anong ihain ng Diyos, ikinagagalit natin, ayaw nating tanggapin? Hello? Yung mga hinihiling nyo na hindi binigay, bakit mo kinagagalit? Yan ang hinihain sa'yo. Maring pakiramdam mo, hindi makakabuti sa'yo. Pero para sa Diyos na naghanda, yan ay makakabuti para sa'yo. Minsan nga naisip ko, ba't ba ako dito nilagay sa parokya na ito? Ang hirap-hirap. Ang daming activities. Kulang tayo sa pondo. Kulang sa pera. Naghahanap pa tayo. No? Diba? Galing ako sa mga mayayamang parokya. Pero naisip ko rin, mabuti ang Diyos. Itong makakabuti sa akin. Itong maganda para sa akin. Kaya hindi dapat tayo namimili. Hindi dapat natin pinipili. Dahil kung anong ihain, tingnan mo, makakabuti yan sa'yo. Maring hindi mo gusto, pero yan ang makakabuti sa iyo. Tandaan nyo yan. Yung mga nangyayari sa ating buhay, maring hindi mo gusto. Pero pwede rin, gusto mo yan. No? Hindi ka nagtrabaho no? Pero yung mga bagay na hindi mo ginusto pero nangyayari, may kabutihan ng Diyos. Alam niya, yan ay makakabuti sa iyo. Malay nyo. No? Kaya talaga ako nilagay dito dahil merong kabutihan na darating para sa ating lahat. Mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos, kailanman hindi mauubos. Tandaan nyo yan. Hindi nyo man yan gusto, yan ay makakabuti sa iyo. At hindi siya magsasawa, magbigay ng kabutihan. Kaya lagi natin iyon asahan. Amen? Amen.